video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong 2025 medical allowance. Siyempre, particularly po sa atin sa Department of Education. Ayan, so viral nga po mga kamaestro yung isang video na nakikita po natin sa social media, yung naging pahayag po ni Secretary Amenah Pangandaman na tila siya po ay nakagalit, siya ay nakagalit sapagkat nabalitaan niya or meron yata mga nakarating sa kanyang informasyon na hanggang sa kasalukuyan, ngayon po ay August, ayan, so August 16, 2025 ay marami pa rin po ang hindi nakakatanggap ng medical allowance sa mga empleyado po ng gobyerno. Kung ito man ay HMO type o ito man ay cash, so napapabalita or nabalitaan po ni Secretary Pangandaman na marami pa rin po mga agency, marami pa rin po mga departments ang hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin po natatanggap ng mga empleyado yung kanilang cash or HMO type na medical allowance. Alright, so sabay-sabay po nating panoorin mga kamaestro itong naging pahayag ni Secretary Pangandaman. Status of health emergency allowance. Medical allowance mo, nakuha mo na? Okay. Nawagan po ako sa lahat ng mga departments and agencies na hindi pa po nagbibigay ng kanilang medical allowance sa kanilang mga empleyado. Parang awan nyo na po. Ito naman, ibigay nyo na po yan. Marami po nagtitext sa akin, ma'am. Ang sabi, sumbong sa DBM. Kalahati na po ng taon. Sumbong kay DBM Secretary. Ayan, so base po sa nakita niyo sa video, ano po ang magiging reaction po ninyo patungkol nga po dito. Ayan, especially po sa atin, sa Department of Education. Alam ko po ay ewan ko lang kung meron ng SDO or region na nakatanggap na ng kanilang medical allowance. Kung meron man po at hindi natin nababalitaan, pwede nyo pong i-comment yan sa comment section po natin kung ano pong SDO yung mga nabigyan na nitong 2025 medical allowance, kung ito man po ay HMO type or cash. Siyempre, sa mga naunang naging usapin po patungkol nga dito sa medical allowance po ng DepEd, alam naman po natin na tayo po ay HMO type. Ayan, so mabibigyan lang tayo ng cash kung pumasok po tayo doon sa mga guidelines or doon sa mga criteria po na ibinigay po ng Department of Education, yun pong implementing rules and regulation. Pero mostly, karamihan po sa atin, majority po ay talagang tayo po ay HMO type. Ayan, yan po yung huli, based po dun sa huling naging pahayag po ng Department of Education. Ayan, so kung meron na po sa inyo mga kamaestro na nabigyan na ng maagang HMO type or cash nitong medical allowance, comment nyo po yan sa comment section po natin para naman mabati po natin. Siyempre, ma-congratulate, kasi napakabilis po sa inyo. Alright? And if ever man meron po dito sa ating mga nanonood na hindi po taga DepEd, outside Department of Education, at natanggap nyo na rin po ang inyong medical allowance, paki-comment din po sa comment section natin kung ano pong agency po kayo. Alright? So, yun po, Yun lang naman po yung reason kung bakit ginawa po natin itong video ito, para ipakita po yung naging pahayag nga ni Secretary Amenah Pangandaman patungkol nga dito sa releasing po ng medical allowance. Kasi totoo nga naman, so ngayon po ay almost mahigit kalahati na po ng taon, kasi August na tayo. Actually, ilang buwan na lang tapos na po yung fiscal year 2025, pero marami pa rin po, hindi lang po DepEd, marami pa rin po mga agency yung hindi pa rin po nare-release itong medical allowance hanggang sa kasalukuyan. Alright, so marami mga nababasa nga rin po tayo ng mga usap-usapan, mga balibalita na what if ibigay na muna kung nahihirapan man po ang isang agency na maghanap ng isang HMO provider, mga kamaestro, kung talagang hindi pa sila makakuha ng isang HMO provider na magbibigay ng services sa DepEd or sa ibang agency, what if gawin na muna ng cash mga kamaestro para naman kahit paano ay mapakinabangan na po ng mga kamaestro po natin itong nagkakahalaga ng 7,000 na medical allowance. So yun naman po ang opinion po natin para po sa atin kung talagang nahihirapan at hindi makahanap ng legit na isang HMO provider at wala pang nakakasundo ang isang agency ng HMO provider, what if ibigay na nga lang muna ng cash mga kamaestro para naman talaga matanggap ng mga kamaestro natin dyan at ng mga iba't ibang mga empleyado po ng gobyerno yung nararapat na medical allowance para sa kanila. Kasi alam naman po natin, ito syempre ay funded na yan, meron na pong pondo yan. So para naman maging masaya po, maging masaya at magamit talaga nila if ever man, lalo na kung may mga nararamdaman po yung ating mga kamaestro natin dyan at magamit po nila yan sa kanilang pagpapagamot mga kamaestro. So kayo, ano pa ang reaction nyo po tungkol dito sa naging pahayag po ni Secretary, ni DBM Secretary
Amena Pangandaman. So comment lang po kayo sa ating comment section. Alright, so dito natin tapusin ang ating video ngayon mga ka-maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad nito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!